Pagsikat pa lang ng araw sa siyudad ng Sao Paulo, abala na si Marco sa kanyang marangyang kondo. Ang amoy ng kape at bagong luto na tosino ay bumabalot sa buong unit. Senyales ng isa na namang perpektong umaga sa kanyang perpektong buhay. Kakapromote lang siya bilang CEO ng isang multinational company at sa edad na 35, hawak na niya ang lahat. Negosyo, reputasyon, at isang asawang kay ganda at kay bait si Isabela. Ngunit sa likod ng perpektong larawan na yon, may isang anino na tila laging nakabuntot. "Mahal, kumain ka na ba?" Tanong ni Isabela. Tinig niya ay parang musika. Nilapag niya sa lamesa ang isang plato ng paboritong ensaymada ni Marco. Nakangiti siya. Ang kanyang magandang mukha ay tila walang bahid ng pagod kahit hating gabi na siya umuwi mula sa isang charity event. "Napakabuti mo talaga, mahal," sabi ni Marco, hinalikan ang noo ng asawa. Tumingin siya sa dulo ng mahabang lamesa kung saan tahimik na nakaupo si Nanay Elena, ang kanyang ina. Maputla ito at tila mas payat kaysa dati. "Nanay, hindi mo ginagalaw ang almusal mo. May sakit ka ba?" Umiling si Nanay Elena, ang mga matay nakatungo sa tasa ng kape. "Wala, anak. Busog lang ako." Ang kanyang tinig ay mahina, halos pabulong. Agad lumapit si Isabela sa biyenan. "Nanay, bakit ganyan ka? Pinaghandaan ka ni Marco ng lugaw na paborito mo. Ayaw mo ba?" May pag-aalala sa kanyang boses, pero may isang iglap ng matigas na tingin sa mga mata ni Isabela na tanging si Nanay Elena lamang ang nakakita. Napilitan si Nanay Elena na sumubo ng ilang kutsara. Tiningnan siya ni Marco ng may awa. "Siguro kailangan mo lang magpahinga, Nanay. Masyado kang napastress dito." "Napastress? Aba Marco, ang nanay mo ang nag-request na samahan kami dito sa Sao Paulo. Di ba, Nanay?" Tumingin si Isabela kay Nanay Elena. Ang kanyang ngiti may bahid ng pilit. Isang paalala na ang lahat ng pagpapanggap ay para sa kabutihan ng pamilya nila. Tumango si Nanay Elena, sumusulyap sa kanyang anak. "Oo, anak. Miss ko lang siguro ang probinsya." Hindi na nagtanong pa si Marco. Nagtiwala siya sa paliwanag ng asawa tulad ng lagi. Paano ba naman hindi? Gayong si Isabela ang pinakamabait at pinakamaganda sa lahat. Ang kanyang Isabela na hindi nagreklamo nang kunin niya ang ina para makasama sila sa kanilang marangyang pamumuhay. Ang kanyang Isabela na laging nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang ina. O iyon ang akala niya. Lumipas ang araw. Abala si Marco sa kumpanya, abala si Isabela sa pag-asikaso ng mga charity work at social events. Naiwan si Nanay Elena sa malaking bahay, halos nag-iisa. Pagsapit ng gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw, umuwi si Marco. Nadatnan niya si Isabela na abala sa paggawa ng isang espesyal na herbal tea para kay Nanay Elena. "Para sa nanay mo to, mahal. Medyo mahina ang pakiramdam niya kanina," sabi ni Isabela. "Gusto ko lang na gumaling siya." Napuno ng pagmamahal ang puso ni Marco. Ang asawa niya isang ngang anghel. Nang matulog na ang lahat, hindi pa rin dalawin ng antok si Marco. May kung anong bumabagabag sa kanya. Bumangon siya at tahimik na nagtungo sa silid ng ina. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatulog na si Nanay Elena, payapa ang mukha sa dilim. Lumapit si Marco at inayos ang kumot ng ina. Dito niya nakita muli. Sa ilalim ng payat na leeg ng ina, malapit sa balikat ay may bahid ng itim na pasa. Malaki. At may iba pa. Sa braso ni Nanay Elena, malapit sa pulso, ay may bakas ng matulis na kurot. Tumingin si Marco sa paligid ng silid. Tahimik ang lahat. Laging nakatungo ang nanay niya. Laging tahimik. Ni minsan ay hindi ito nagreklamo, pero ang mga pasa, hindi ito dahil sa katandaan lang. May kakaiba. Naramdaman ni Marco ang kurot sa kanyang dibdib. Pamilyar ang takot na yon. Ang parehong takot na nakita niya sa mga mata ng nanay niya kaninang umaga nang pumasok si Isabela.
Biglang bumukas ang pinto. Si Isabela. Nakangiti siya. Mahal, bakit gising ka pa? May kailangan ba ang nanay? Ang kanyang tinig ay malambing, ngunit ang ngiti niya ay hindi nakarating sa kanyang mga mata. Mabilis na tinakpan ni Marco ang kumot ng ina. Tinatago ang mga pasa. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa yon, ngunit may kung anong nagsasabi sa kanya na dapat siyang mag-ingat. Wala. Mahal, chinecheck ko lang si nanay. Bumalik ka na sa pagtulog, sabi ni Marco. Pinipilit maging kalmado ang boses, ngunit ang nangiti ni Isabela ay naglaho. Tumingin siya kay Marco, pagkatapos ay bumaling ang kanyang tingin sa natutulog na si Nanay Elena. Sa isang iglap, isang kakaibang tingin ang sumilay sa mga mata ng kanyang asawa. Isang tingin na may halong galit at pagtatago. Naglakad si Isabela papalabas. Sige mahal, kung may kailangan ka, gisingin mo lang ako. Naiwan si Marco sa loob ng silid. Ang kanyang puso'y bumibilis. Tumingin siya sa ina, pagkatapos ay sa pintuan kung saan lumabas si Isabela. Ang perpektong imahe ng kanyang asawa ay unti-unting nababasag. Ang mga pasa, ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Ang tingin ni Isabela, sino ang dapat kong paniwalaan? Madilim pa ang langit nang magising si Nanay Elena. Hindi siya makatulog ng maayos. Ang imahe ni Marco kagabi, ang kanyang pag-aalala, ay nagbigay sa kanya ng kaunting init sa dibdib. Pero ang init na yon ay mabilis na napalitan ng lamig nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto ng silid. Pumasok si Isabela, dala-dala ang isang tray ng lugaw at isang baso ng herbal tea. Ngumiti ito. Ang nangiti ay parang isang maskara ng kabutihan. Gising na po kayo, nanay. Pinaghandaan ko po kayo ng almusal. Sayang naman kung hindi ninyo kakainin. Umupo si Nanay Elena sa kama. Pilit siyang ngumiti. Salamat, anak. Inilapag ni Isabela ang tray sa bedside table. Ngunit nang ilapag niya ang tasa ng herbal tea, tila sinadya niyang itulak ito ng kaunti. Dumulas ang tasa sa tray at tumapon ang kaunting mainit na likido sa kamay ni Nanay Elena. Aray! Napasigaw si Nanay Elena. Agad na hinila ni Isabela ang kamay ni Nanay Elena. Naku, nanay! Ang lampalampan ninyo talaga. Ayan, nagkalat pa. Bakit ba hindi kayo nag-iingat? Ang boses nito ay matamis pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag na huwag ninyo akong irereklamo kay Marco, ha? Kung ayaw ninyong lalo ko kayong pahirapan. Kumuha si Isabela ng basahan at pinunasan ng lamesa. Hindi man lang tiningnan ang kamay ni Nanay Elena na namumula. Sige, kainin nyo na yan. Sayang ang effort ko. Naiwan si Nanay Elena. Nanginginig ang mga kamay. Nasasaktan siya, hindi lang sa paso, kundi sa mga salita at tingin ni Isabela. Mula nang manirahan siya sa marangyang mansyon na ito, ang kanyang buhay ay naging isang bangungot. Naalala niya ang araw na dumating si Isabela sa buhay ni Marco. Isang dalagang mayaman, edukada, at napakaganda. Parang isang anghel. Nanay, pakakasalan ko po si Marco, pero kayo po ang tunay na reyna ng buhay niya, sabi ni Isabela noon habang hinahalikan ng kamay niya. Ang lahat ay perpekto, pero iyon ay panlabas lamang. Sa loob ng ilang buwan, unti-unting nagbago si Isabela. Ang matamis na ngiti ay naging pilit. Ang mga matamis na salita ay napalitan ng panunuya. Matandang pabigat, wala kayong silbi. Kayo ang dahilan kung bakit hindi makapag-focus si Marco sa trabaho niya. Ito ang mga salitang naririnig niya halo araw-araw. Si Nanay Elena ay ipinagbabawal na lumabas ng bahay ng mag-isa, hindi pinapayagang gamitin ang telepono, at ang pagkain niya ay laging kakaunti. Nanay, kumusta po kayo? Ang tanong ni Marco sa telepono na nakapaskil sa loudspeaker mode sa harap ni Isabela. Ayos lang ako, anak. Pilit ng ngiti ni Nanay Elena.
Kinurot ni Isabela ang kanyang hita sa ilalim ng lamesa. Masarap ang pagkain at maayos ang tulog ko. Talaga po? Wala po bang problema? Tanong ni Marco. Wala anak, nagpapahinga lang. Tugon niya habang halos umiiyak na sa sakit ng kurot. Kailangan niyang magsinungaling. Kung hindi, lalo lang siyang pahihirapan ni Isabela. Ayaw niyang maging problema sa buhay ng kanyang anak. Pagkatapos ng tawag, hinampas ni Isabela ang lamesa. Mabuti naman at umayon ka. Subukan mo lang magsumbong, nanay. Ipapahiya ko kayo kay Marco. Sasabihin ko na kayo ang nangaaway, na kayo ang may toyo sa ulo. Napayo ko si Nanay Elena. Wala siyang magawa. Wala siyang kakampi. Si Marco lang ang tanging pamilya niya at ayaw niyang guluhin ang relasyon nito. Lumipas ang hapon. Sinabi ni Isabela na kailangan niyang umalis para sa isang mahalagang pulong at bawal siyang istorbohin. Bago siya umalis, dinalhan niya si Nanay Elena ng isang tasa ng kanyang special herbal tea. Inumin niyo yan, nanay. Pampalakas yan. Tingnan niyo. Ang dami niyong tulog. Siguro dahil sa sakit niyo sa ulo. Sabi ni Isabela nakangisi. Walang pagpipilian si Nanay Elena. Kinuha niya ang tasa, mainit pa. Ang amoy nito ay kakaiba. Parang pinaghalong halaman at gamot. Pilit niya itong ininom. Matamis, pero may kakaibang lasa sa dulo. Pagkatapos niyang inumin ang lahat, agad niyang naramdaman ang pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang kanyang ulo ay tila umiikot. Napakabilis. Parang may pumipiga sa kanyang utak. Napahiga siya. Ang kanyang paningin ay lumalabo. Ang huling nakita niya ay ang nakangising mukha ni Isabela na tila naglalakad papalayo. Ano? Ano ang pinapainom niya? Sa akin? Bulong ni Nanay Elena bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang isip. Ang tunog ng ulan na humahampas sa bintana ng hotel suite ang tanging naririnig ni Marco. Nakatitig siya sa kanyang telepono, ang mga larawan ng pasa sa leeg at braso ng kanyang ina ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Hindi siya mapakali. Hindi ito aksidente. Hindi ito senyales ng katandaan. Ito ay takot. At ang takot na yon ay may pangalan, Isabela. Kinabukasan, maaga pa ay umalis na si Marco. Nagpaalam siya kay Isabela na may mahalaga siyang business trip sa Brazil na tatagal ng ilang araw. Ngumiti si Isabela, ang kanyang mga mata ay tila kumikinang sa tuwa. Ingat ka, mahal. Miss na agad kita. Niyakap pa siya ng asawa ng mahigpit. Ngunit ang yakap na yon ay parang isang patibong sa pakiramdam ni Marco. Pagkatapos niyang maihatid si Isabela sa airport, hindi na siya nagpunta sa anumang business meeting. Sa halip, dumiretso siya sa isang tinig na inirekomenda ng kanyang matagal nang tapat na driver. Ito ay isang pribadong investigator at electronic surveillance expert. Gusto kong malaman ang lahat ng nangyayari sa loob ng silid ng aking ina. Kailangan ko ng mga kamera na hindi makikita at hindi rin dapat malaman ni Isabela. Paliwanag ni Marco, boses niya'y puno ng determinasyon. Kahit magkano ang gastos, basta siguraduhin mong walang makakaalam nito. Masusunod po, sir. Sagot ng eksperto. Isang lalaking nagngangalang Mang Anton. Hindi po ito madali, pero gagawin namin ang lahat. Kinabukasan ng hapon, habang nagpapanggap na nasa business trip, nakabalik si Marco sa São Paulo. Nagbook siya ng isang discreet hotel suite na may tanaw sa kanyang mansyon. Mula roon, sinusubaybayan niya ang galaw sa bahay. Naghintay siya ng tamang pagkakataon. Gabi na. Sabi ni Isabela ay mayroon siyang urgent na charity dinner na kailangang puntahan. Ito ang kanyang pagkakataon. Tahimik na nakipagkita si Marco sa kanyang driver at sa team ni Mang Anton. Pinasok nila ang mansyon na tila mga anino. Dito po ang silid ng nanay ko, bulong ni Marco. Ang puso niya ay bumibilis sa kaba. Hindi siya magnanakaw sa sariling bahay, ngunit ang pakiramdam ay halos ganoon. Ginagawa niya ito para sa nanay niya. Mabilis kumilos si Mang Anton
at ang kanyang team. Ilang microcamera ang maingat na inilagay sa iba't ibang sulok ng silid. Isa sa likod ng analog clock, sa bedside table, isa sa loob ng maliit na decorative box sa ibabaw ng aparador, at isa pa sa likod ng malaking painting sa dingding. Lahat ay halos imposibleng makita ng ordinaryong mata. "Sir, malinaw po ang signal," bulong ni Mang Anton. Ipinapakita ang feed sa isang maliit na monitor. Nakita ni Marco ang buong silid ng kanyang ina, malinaw na malinaw. "Salamat, Mang Anton. Walang sino man ang dapat makaalam nito. Walang sino man." Mariin niyang sabi. "Naiintindihan ko po, sir. Ito ay magiging sikreto nating lahat." Nang makabalik sa hotel suite si Marco, halos hindi niya kayang huminga. Kinonekta niya ang kanyang laptop sa sistema. Ilang sandali, nakita niya ang feed mula sa mga kamera sa silid ng ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kung ano man ang kanyang makita, kailangan niyang tanggapin. Ito ang tanging paraan para malaman ang katotohanan. Gabi na, nagring ang kanyang telepono. Si Nanay Elena. "Anak, kumusta ka?" tanong nito. Ang boses ay mahina pa rin. "Ayos lang ako, Nanay. Kayo po? Kumain po kayo ng marami, ha? At uminom kayo ng gamot ninyo." May diin sa huling bahagi ng kanyang sinabi. Umaasa siyang kahit papaano ay may mensahe itong dala para sa ina. "Opo, anak. Huwag kang mag-alala," sagot ni Nanay Elena. Hindi niya naintindihan ang tunay na ibig sabihin ng kanyang anak. Pagkatapos ng tawag, napagdesisyonan ni Marco na subukan ang kanyang bagong sistema. Binuksan niya ang live feed. Ang silid ng kanyang ina ay tahimik, madilim. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, narinig niya ang tunog ng pagpihit ng pinto. Bumukas ang pinto. Pumasok si Isabela. Nakangiti siya. Ngunit sa dilim ng silid, ang nangiti niya ay tila ibang-iba sa ngiti na ipinapakita niya sa publiko. Isang nangiting may halong pagmamataas at pagkukubli. Walang Marco sa paligid. "Matanda," bulong ni Isabela. Ang boses ay tila isang ahas na gumagpang. "Gising ka na ba? O tulog pa rin sa pagpapanggap mo?" Nanginig si Marco. Hinding-hindi niya malilimutan ang boses na yon. Hindi yun boses ng kanyang asawa. Iyon ay boses ng isang estranghero. Hinawakan ni Marco ang mouse. Ang kanyang daliri ay nakakurot sa pindutan ng record. Kailangan niya ang katotohanan. Kailangan niyang malaman kung anong uri ng halimaw ang pinakasalan niya. Nakita ni Marco ang lahat. Mula sa maliit na screen ng kanyang laptop, nasaksihan niya ang bangungot na pinagdadaanan ng kanyang ina. Ang nangiti ni Isabela ay naging isang malamig na pagtawa nang hinarap nito ang natutulog na si Nanay Elena. "Akala mo ba hindi ko alam ang lahat ng ginagawa mo, ha? Matanda?" Bulong ni Isabela habang kinukuha ang kumot sa katawan ng ina. Hindi niya pinansin ang paggising ni Nanay Elena. "Nakuha mo ang lahat ng gusto mo, pero ang anak mo, siya ay akin na. Ang kayamanan niya, akin din." Narinig ni Marco ang paghingi ng tawad ng kanyang ina na may halong takot. "Anak, Isabela, patawarin mo ako." "Patawarin? Saan? Sa pagiging pabigat mo? Sa pag-ubos ng oras ng asawa ko na dapat ay para lang sa akin?" Binitawan ni Isabela ang kumot at naupo sa tabi ng ina. Ngunit hindi ito para umaliw. Kinuha niya ang baso ng tubig sa tabi ng kama at ibinuhos ito sa unan ni Nanay Elena. "Yan, para naman mas magising ka sa katotohanan." Nanginig si Nanay Elena sa lamig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit wala siyang nagawa, kundi ang tumahimik. Sa kabilang banda, si Marco ay halos masira ang laptop sa sobrang galit. Gusto niyang tumakbo pa uwi, gustong sigawan si Isabela. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang oras. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kailangan niya ang katotohanan na hindi matatakasan ng sinuman. Lumipas ang mga oras. Napanood ni Marco ang paulit-ulit na pagpapahirap ni Isabela sa kanyang ina. Hindi physically, ngunit emotionally at psychologically.
Hindi binibigyan ng sapat na pagkain, sinasabihan ng masasamang salita, pinagbabawalan pang lumabas ng silid. Isang tanghali, habang abala si Marco sa pagmamasid, nakita niyang pumasok si Isabela sa silid ng ina dala-dala ang isang mangkok ng lugaw at ang pamilyar na tasa ng herbal tea. "Oh, kumain ka na, nanay," sabi ni Isabela. Itinulak ang tray sa harap ng ina. "Alam kong gutom ka na, pero pagkatapos niyan, inumin mo ang gamot mo ha, para hindi ka na laging tuliro." Napansin ni Marco ang pagkabigla sa mukha ng ina. "Anak, hindi ko na masyadong gusto ang tiyan na yan. Masakit sa tiyan." Ngumisi si Isabela. "Ay nanay, hindi pwede yan. Para sa ikabubuti mo yan. Huwag kang mag-alala. Masasanay ka rin. Ganyan talaga ang effective na gamot." Pinilit ni Isabela na inumin ni Nanay Elena ang tasa ng herbal tea. Kitang-kita ni Marco ang pagpipigil ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nanunubig habang iniinom ang mapait na likido. Pagkatapos, bigla na lang nahilo si Nanay Elena at unti-unting nawalan ng malay. "Yan nanay, tulog na ulit. Para naman hindi ka na makaistorbo." Bulong ni Isabela, kinuha ang tray at lumabas ng silid. Si Marco ay halos hindi makahinga. Ang mga banta ni Isabela, ang mga pasa, ang patuloy na pag-inom ng kanyang ina sa herbal tea na yon at ang pagkawala ng malay. Nagring ang kanyang telepono. Ito ay ang kanyang assistant. Nagtatanong kung bakit niya kinansela ang isang mahalagang meeting. "Ilang araw na po kayong hindi pumasok, sir? May problema po ba sa company?" "Wala. May emergency lang sa pamilya. I-reschedule lahat," sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay tila bumubulong sa galit. Sinara niya ang laptop. Hindi na niya kayang panoorin pa. Dito na. Ito na ang huling patak. Ang mga ginagawa ni Isabela ay hindi lang simpleng pananakit. Mas malalim pa. "Nilalason niya ang nanay ko," bulong ni Marco sa sarili. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa puot. Ang imahe ng kanyang ina na umiinom ng tsaa na yon ay umukit sa kanyang isip. Ang galit at takot ay tila apoy na nagliliyab sa dibdib ni Marco. Hindi na niya kayang maghintay. Hindi na siya makapagkunwari. Ang salitang nilalason ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, nagiging isang malakas na tunog ng pagbabala. Agad siyang bumangon. Hating gabi na. Sigurado siyang tulog na si Isabela, pagod mula sa charity events nito. Tahimik siyang lumabas ng hotel suite at nagmaneho pabalik sa mansyon. Kinailangan niyang mag-ingat ng sobra. Isang maling galaw at maaaring maglaho ang lahat. Gumamit siya ng spare key upang makapasok. Ang mansyon ay madilim at tahimik. Ang bawat yabag niya ay tila bumubuo ng malakas na ingay sa katahimikan. Huminga siya ng malalim at nagtungo sa kusina. Hinanap niya ang tasa na ginamit ni Nanay Elena kaninang hapon. Nakita niya ito, nakahugas na. Ngunit sa ilalim ng ilaw, napansin niya ang manipis na layer ng kulay kape na latak sa ilalim ng tasa. Kumuha siya ng isang maliit na lalagyan at maingat na inalis ang latak. Pagkatapos, hinanap niya ang bag ng herbal tea na ginagamit ni Isabela. Nakita niya ito sa isang cabinet na nakasara at nakakandado. Ngunit madali itong nabuksan gamit ang susi na alam niyang nakatago sa ilalim ng isang dekorasyon. Kinuha niya ang ilang dahon mula sa bag. Dali-dali siyang bumalik sa kanyang kotse at nagmaneho patungo sa isang pribadong laboratorio na alam niyang bukas 24/7 para sa mga emergency cases. Ipinakita niya ang latak at ang herbal tea sample. "Gusto kong malaman kung anong ingredients ang narito at kung mayroon bang nakakapinsala sa kalusugan," sabi ni Marco sa chemist. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Kailangan ko ang resulta sa lalong madaling panahon." Habang naghihintay, bumalik si Marco sa hotel at binuksan muli ang kanyang laptop. Sinimulan niyang balikan ang mga naunang recording. Binibilisan niya ang bawat video, hinahanap ang bawat posibleng clue.
at doon niya ito nakita. Sa isang video, nakita niya si Isabela na lihim na nakikipagkita sa isang lalaki sa garden ng mansyon, isang lalaking nakasuot ng corporate attire. Kilala niya ito? Si Attorney Reyes, isang kilalang corporate lawyer na may reputasyon sa pagiging matalino at walang konsensya. Nakita niya ang pag-abot ni Attorney Reyes kay Isabela ng isang maliit na supot. Nagpalitan sila ng matatamis ng ngiti. Hindi ngiti ng pagmamahalan, kundi ngiti ng pagkakaintindihan sa isang masamang plano. Maya-maya, tumawag ang chemist. "Sir, nakuha na po namin ang resulta," sabi ng boses sa kabilang linya. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang kinukuha ang telepono. "Ano po ang nakita ninyo?" "Ang herbal tea, sir, ay naglalaman ng isang klase ng halaman na kung tawagin ay devil's snare. Hindi ito nakamamatay agad, pero kung iinumin ng regular, lalo na sa matatanda, ito ay unti-unting sisira sa neurological system. Magdudulot ito ng pagkalito, paghina ng memorya, at sa huli, pagkabaliw." Paliwanag ng chemist. Parang nagiging vegetative state ang isang tao. Nabitawan ni Marco ang telepono. Ang mundo niya ay tila gumuho. Ang mga salitang pagkabaliw, vegetative state, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Nilalason ni Isabela ang nanay niya, hindi para pumatay agad, kundi para unti-unting sirain ang isip nito. Para maging isang gulay, para hindi makapagsumbong, at para madaling makontrol ang lahat. Naalala niya ang mga papel na pinirmahan niya ilang buwan na ang nakakaraan, kung saan inilipat niya ang ilang malalaking asset sa pangalan ng kanyang ina para sa tax purposes at para na rin sa seguridad ng kanyang nanay. Ito ang plano. Ito ang malaking plano. Gusto niyang gawing baliw ang kanyang ina para siya ang maging legal guardian at kontrolin ang lahat ng ari-arian. Naramdaman ni Marco ang hapdi ng luha sa kanyang mga mata, luha ng galit, luha ng pagsisisi. Gaano siya naging bulag? Gaano niya pinaniwalaan ang perpektong maskara ni Isabela? Ang kanyang ina, ang taong nagpalaki sa kanya, ang taong nagbigay ng lahat sa kanya, ay unti-unting pinapatay ng kanyang asawa. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi siya papayag. Biglang nagring muli ang kanyang telepono. Pinulot niya ito. Ito ay si Isabela. Ang pangalan nito ay kumikinang sa screen, ngunit para kay Marco, ito ay tila pangalan ng isang demonyo. "Mahal, kailan ka uuwi? Miss na kita. Ang tagal mo na dyan sa Brazil. Baka naman may iba ka na dyan, ha?" Ang boses ni Isabela ay matamis, puno ng pang-akit. Ngunit para kay Marco, ito ay boses ng isang ahas na nagtatago sa damuhan. Si Marco ay si Marco, ang CEO na laging kalmado at determinado sa harap ng krisis. Pinilit niyang kalmahin ang kanyang boses. Walang bahid ng takot, walang bahid ng galit. "Pauwi na ako." Malamig niyang sagot, ngunit sa loob niya, isang bagong giyera ang nagsimula. Ang giyera para sa kanyang ina. Napakalamig ng hangin sa São Paulo, ngunit ang init ng galit at determinasyon ang nagpatindig sa balahibo ni Marco. Pauwi na siya. Pauwi sa impyerno na pinamahalaan ni Isabela. Ngunit ngayon, hindi na siya bulag. Ngayon, armado na siya ng katotohanan at gagamitin niya ito upang iligtas ang kanyang ina. Pumasok si Marco sa mansyon na tila walang pinagbago. Si Isabela ay naghihintay sa kanya sa sala, nakangiti. Suot ang paborito nitong designer dress. Yumakap ito sa kanya ng mahigpit. "Mahal, salamat naman at nakauwi ka na. Miss na talaga kita." Niyakap din ni Marco si Isabela, pilit ng ngumiti. Ngunit sa likod ng yakap na yon, naramdaman niya ang pagkalamig ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang asawa na may alam na sa lahat ng ginagawa nito. At sa mata niya, ang ngiti ni Isabela ay hindi na isang nangiti ng pagmamahal,
kundi ngiti ng isang maninila. "Kumusta ka, mahal? Kumusta si nanay?" tanong ni Marco. Pilit na pinapanatili ang kanyang boses na normal. "Ayos naman po kami, mahal. Si nanay, ayun, tulog-tulog lang. Medyo mahina talaga ang katawan," sagot ni Isabela, humawak sa braso niya. "Pero sinisigurado kong inumin niya ang kanyang herbal tea para luminaw ang kanyang isip, di ba?" May kislap sa mata ni Isabela na tila naghahamon. Tumango si Marco. "Oo nga pala, mahal. Yung herbal tea mo. Ang bango. Saan mo ba nabibiling yan? Gusto kong ipastock ng marami para kay nanay." Napansin ni Isabela ang bahagyang pagtigil nito, ngunit mabilis din itong nakabawi. "Ay mahal, secret recipe ko yan. Pero sige, bibigyan kita ng kaunti. Mamaya ha?" Ngumiti siya, tila nanalo sa isang laro. Ang gabi ay lumipas na puno ng tensyon para kay Marco. Kailangan niyang magkunwari na normal ang lahat. Ngunit bawat tingin ni Isabela sa kanya, bawat paghawak nito, ay tila isang kagat ng ahas. Nang magising si Isabela, agad na pumunta si Marco sa kanyang private study at tinawagan ang kanyang tiwala at matagal nang pamilyar na abogadong si Attorney Morales. "Attorney Morales, kailangan ko ng tulong mo. Ito ay tungkol sa nanay ko at sa aking asawa," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay seryoso. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang mga pasa, ang herbal tea, ang resulta ng laboratorio, at ang pagkakita niya kay Attorney Reyes sa video. "Marco, ang mga ebidensya na ito ay napakalakas," sabi ni Attorney Morales. "Ngunit kailangan nating maging maingat. Si Isabela ay matalino at si Attorney Reyes ay may koneksyon. Kailangan nating planuhin ito ng maingat para hindi sila makatakas." Napagkasunduan nilang magtatag ng isang team na magtatrabaho ng lihim. Kailangan nilang kumuha ng mas maraming ebidensya, lalo na mula sa mga tao sa paligid ni Isabela. "May isa pa akong gagawin, Attorney Morales," sabi ni Marco. "Gusto kong mag-install ng isang emergency panic button sa silid ng nanay ko. Isang bagay na hindi makikita ni Isabela, ngunit madali para kay nanay na gamitin kung may mangyari." Nang gabing iyon, matapos matulog si Isabela, sinamantala ni Marco ang pagkakataon. Dahan-dahan siyang nagtungo sa silid ng ina. Nakita niyang natutulog ito, mukha'y payapa sa ilaw ng dim lamp. Maingat niyang inilagay ang isang maliit na device sa ilalim ng unan ng ina, isang panic button na direktang konektado sa kanyang telepono at sa security team ni Attorney Morales. Nagising si Nanay Elena. Tumingin ito sa kanya, mga matay puno ng pag-aalala. "Anak, anong ginagawa mo dito?" "Wala po, nanay. Chine-check lang po kita," bulong ni Marco. Niyakap niya ang ina ng mahigpit. Ang yakap ay puno ng pagsisisi at pangako. "Nanay, maging matatag po kayo ha? Malapit na po akong makakita ng paraan para makalaya kayo." Hindi naintindihan ni Nanay Elena ang buong ibig sabihin ng kanyang anak. Ngunit naramdaman niya ang init ng pagmamahal nito. Bumalik si Marco sa kanyang silid, ang kanyang isip ay abala sa plano. Kailangan niyang maging perpekto sa pagganap niya bilang isang mapagmahal na asawa. Ang bawat galaw, bawat salita ay kailangang kalkulado. Habang nagbabasa siya ng mga email sa kanyang laptop, biglang tumunog ang pinto ng kanyang silid. Bumukas ito. Si Isabela. Nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Mahal, kanina pa ako nagtataka," sabi ni Isabela. Naglalakad papasok sa silid. Nagpunta siya sa likod ng malaking bookshelf sa may pader. Tila may hinahanap. "Napansin ko kasing may kakaiba sa mga kable sa likod ng TV ni nanay. Akala ko may sirang wire lang." Tinitigan ni Marco ang kanyang asawa. Ang kanyang puso'y bumibilis. Alam niya na. Nahuli na siya. O siya ba? Ang nangiti ni Isabela ay naging isang malamig na guhit sa kanyang labi. Nakatitig siya kay Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuot. Tila sinusuri ang bawat galaw nito. "May hinahanap lang ako,"
Mahal, di ba may lumang libro ka dito na matagal ko nang gustong basahin? Hindi kumibo si Marco, nananatiling kalmado ang ekspresyon, ngunit sa loob niya, isang kulog ang gumugulong. Alam niyang nagsisinungaling si Isabela. Alam niyang malapit na siyang mabuking. Nagpatuloy si Isabela sa paghahanap. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumalaw sa likod ng bookshelf, sinisiyasat ang bawat sulok. Saka, tila aksidente, hinawakan niya ang isang maliit na device na nakakabit sa dingding na nakatago sa likod ng isang makapal na libro. Ito ang isa sa mga microcamera na ikinabit ni Mang Anton. Nakangiti si Isabela pero ang kanyang mga mata ay puno ng galit at triyumho. Binunot niya ang device, tinitigan ito. Hindi niya pinansin ang pagkagat sa kanyang labi. Napakagaling mo talaga, mahal. Napaka-techy. Pati ba naman sa kwarto ni nanay? Nagkabit ka pa ng ganito. Ang boses niya ay matamis pa rin, ngunit parang sinasaksak ang hangin sa paligid. Para sa seguridad ni nanay iyan, mahal. Alam mo naman, medyo malilimutin na siya. Sagot ni Marco. Pilit pa ring nagkunwari. Napakasakit ng tawa ni Isabela. Seguridad? O pagbabantay sa akin, Marco? Akala mo ba hindi ko mahahalata? Doon, bumalik sa isip ni Isabela ang kanyang nakaraan. Ang kanyang pagkabata sa isang barong-barong sa Tondo, kung saan araw-araw niyang naririnig ang busina ng mga truck at ang usok mula sa basura. Ang mga mata ng mga mayayaman na tinitingnan siya na parang basura. Ang pangako niya sa sarili na hinding-hindi na siya babalik sa hirap na yon. Ang pagnanais niya na magkaroon ng kapangyarihan at pera, kahit anong paraan. Ang mga pangyayari nitong mga nakaraang araw ay tila mga babala. Ang biglaang business trip ni Marco, ang kanyang pagiging abala sa kanyang laptop, at ang kakaibang pagbabago sa kanyang nanay Elena, na tila mas nagiging matapang at hindi na ganoon ka-responsive sa kanyang mga pagpapahirap. Akala mo ba, madali akong maluloko, Marco? Sabi ni Isabela. Ang boses ay naging matigas. Pinaghandaan ko ito ng matagal. Hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat. Bigla niyang ipinakita kay Marco ang kanyang telepono. Naroon ang mga larawan ng nanay Elena na tila malikot, nagkakalat ng gamit at mukhang baliw. May mga audio recording din ng nanay Elena na nagsasalita ng mag-isa, tila may diferensya sa pag-iisip. Ang mga ito, Marco, ay gawa ng aking mga tao. At kung ilalabas mo ang ebidensya mo, ilalabas ko rin ang mga ito. Sino kaya ang paniniwalaan ng mga tao? Ang respetadong CEO na may baliw na ina at asawang sinasabing nang aapi? O ang mapagmahal na asawa na inaalagaan ng baliw niyang biyenan na sinisira ang kanyang reputasyon? Ngumisi si Isabela. Ipapahiya kita, Marco. Sisirain ko ang pangalan mo, ang kumpanya mo, at kukunin ko ang lahat ng sayo, pati ang nanay mo. Napaatras si Marco. Ang mga litrato, ang mga recordings, lahat ay gawa-gawa. Ang kanyang asawa ay mas malala pa sa kanyang inakala. May backup plan si Isabela, isang napakalalim na hukay na hinukay niya para sa kanya. At alam mo kung bakit? Dagdag ni Isabela, lumapit kay Marco. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng galit. Dahil ang lahat ng ito ay akin. Ang lahat ng nasa iyo ay dapat ay sa akin. At hinding-hindi ako papayag na may umagaw sa akin. Hindi kumibo si Marco, ito na. Ito ang punto ng pagtatapos. Ang lahat ng kanyang pinlano ay tila nawala sa isang iglap. Natalo na siya. Nagsimula ng manghina ang kanyang tuhod, ang kanyang ina, ang kanyang reputasyon, ang kanyang buhay. Lahat ay nasa panganib. At sa ilalim ng tingin ni Isabela, tila unti-unting nalalagas ang mga dahon ng pag-asa ni Marco. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang silid. Ang ngiti ni Isabela ay naging isang pinalaki at kakilakilabot na larawan ng demonyo sa paningin ni Marco. Ang mga salita niya, na puno ng pagbabanta, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip.
ang kanyang nanay Elena, ang kumpanya, ang lahat ng pinaghirapan niya, tila mawawala sa isang iglap. "Narinig mo ba ako, Marco?" sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na bulong, ngunit puno ng nakatagong lason. "O baka naman, tulad ng nanay mo, unti-unti ka na ring nawawala sa katinuan." Napaatras si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Ang plano ni Isabela ay mas malalim at mas masama kaysa sa kanyang inakala. Hindi lang pisikal na pagpapahirap, kundi isang sistematikong pagkasira ng buhay, reputasyon, at pag-iisip. Tumingin si Marco sa direksyon ng silid ng kanyang nanay. Sa likod ng pinto, narinig niya ang mahina nitong pag-ubo. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng ina. Alam niyang gising ito. Alam niyang naririnig nito ang lahat ng nangyayari. Ang puso niya ay tila pinipiga. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya pwedeng pabayaan ang nanay niya. "Wala kang mapapala rito, Isabela." Mahina, ngunit matatag na, sabi ni Marco. Ang katotohanan ay laging mananaig. Tumawa si Isabela, isang malamig at nakakasuklam na tawa. Katotohanan? Ano ang katotohanan, Marco? Kung sino ang mas may kakayahang magmanipula ng tao? Kung sino ang mas matalino sa pagtatago ng kasinungalingan? Sa mundong ito, ang katotohanan ay kung ano ang gusto ng mga tao na paniwalaan. At kaya kong kumbinsihin ang lahat na ako ang biktima at kayo ang mga salarin. Inilapag ni Isabela ang kanyang telepono sa mesa. Ipinapakita ang iba pang ebidensya, mga peke na email mula sa kanyang doktor na nagpapatunay na may mental illness si Nanay Elena at mga transcript ng tawag na tila nagpapakita na si Marco ang nagbibigay ng mga gamot sa ina. Lahat ay gawa-gawa, ngunit napakahusay ng pagkakagawa. "Ito ang huling pagkakataon mo, Marco," sabi ni Isabela. Tumayo at lumapit sa kanya. Ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang mukha. "Mamili ka. Ang reputasyon mo, ang kumpanya mo, at ang nanay mo na ituturing na baliw ng lipunan, o ang pagtalikod sa lahat ng ito at pabayaan akong gawin ang gusto ko? Sa huli, mananalo ako. Lagi." Ramdam ni Marco ang init ng kanyang dugo sa galit. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Hindi niya hahayaang manalo ang kasamaan. Ang kanyang nanay, ang taong nagbigay sa kanya ng buhay, ay hindi pwedeng maging biktima ng demonyong ito. Napatingin siya sa silid ng nanay niya. Nakikita niya ang anino ng ina sa ilalim ng pinto. Alam niyang nagdadasal ito. Nagdadasal na sana'y may mangyari. Nagdadasal para sa kanya. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Kailangan niyang magdesisyon. Kailangan niyang gawin ang tamang bagay. Kahit nakapalit nito ang lahat ng pinaghirapan niya. Tiningnan niya si Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit meron ding kakaibang kalmado, parang isang bagyo na handang sumabog. "Tapusin na natin to," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay matatag. Walang bahid ng pagdududa. Kinabahan si Isabela. Ang matinding tingin sa mata ni Marco ay iba sa karaniwan. Hindi niya inaasahan ito. Ngunit sa halip na tawagan ng pulis o ang abogado, si Marco ay bumalik sa upuan niya at nagdial ng ibang numero. Isang numero na lihim. Isang numero na hindi alam ni Isabela. Ang tunog ng pagdial ni Marco sa telepono ay tila tambol na nagpapatalon sa puso ni Isabela. Sino ang tinawagan niya? Hindi ito pulis. Hindi rin si Attorney Morales. Ang kanyang ngiti ay naglaho, napalitan ng pagkabahala. Ilang minuto ang lumipas. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pareho silang nakatayo sa sala, nakatitig sa isa't isa, tila mga manlalaro sa isang nakamamatay na chess match. Sa bawat segundo, nararamdaman ni Isabela ang kanyang pagkabahala na lumalaki. Biglang, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Attorney Morales,
kasama ang dalawang lalaking nakasuit na tila mga bodyguards. Sa likod nila, sumunod ang isang babae, si Manang Fe, ang dating katulong ni na Marco at Nanay Elena na pinatalsik ni Isabela matapos nitong manirahan sa mansyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at awa nang makita si Nanay Elena na sumisilip mula sa silid nito. Napanganga si Isabela. Ano? Anong ginagawa ninyo rito? Isabela, ito na ang katapusan ng laro mo, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad na hindi pa nakikita ni Isabela. Laro? Wala akong alam sa sinasabi mo, Marco. Ito ay paninira. Sigaw ni Isabela. Ngumisi si Attorney Morales. Hindi, Mrs. Isabela. Ito ay hustisya. Kinuha ni Marco ang remote at binuksan ang malaking TV sa sala. Ipinakita niya ang isang video feed mula sa isa sa mga hindi pa natuklasang kamera sa silid ng Nanay Elena. Sa screen, kitang-kita ang lahat. Ang pagpapahirap ni Isabela sa kanyang ina, ang pagtapik nito sa nanay, ang pananakot, at pagkatapos, ang eksena kung saan ibinubuhos ni Isabela ang herbal tea at pinipilit inumin ito ni Nanay Elena. Hindi yan totoo. Edit lang yan. Pepeke. Sigaw ni Isabela. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at takot. Peke? Narito ang lab report na nagpapatunay na ang herbal tea mo ay may sangkap na nakakasira sa neurological system, Mrs. Isabela. Sabi ni Attorney Morales, hawak ang isang folder ng dokumento. At narito si Manang Fe na handang magpatotoo sa lahat ng nakita niya bago mo siya pinatalsik. Lumapit si Manang Fe. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag kang magsinungaling, Isabela, nakita ko kung paano mo pahirapan ng Nanay Elena. Nakita ko kung paano mo siya gutumin. Ang Diyos na ang bahala sa'yo. Napaupo si Isabela, nanginginig ang buong katawan. Hindi siya makapaniwala. Paano? Paano nangyari ito? At para kay Attorney Reyes, dagdag ni Attorney Morales, pinindot ang isang button sa kanyang telepono. Umalingaw-ngaw sa buong sala ang isang recorded conversation. Ito ay ang boses ni Isabela at Attorney Reyes. Pinaplano ang pagpapabaliw kay Nanay Elena at ang pagkuha sa kanyang mga ari-arian. Wala kaming magagawa, Isabela, sabi ng boses ni Attorney Reyes sa recording. Basta gawin mo lang ang pinag-usapan natin. Pagkatapos niyan, ang lahat ng ari-arian niya ay mapupunta sa'yo. Niyakap ni Nanay Elena ang kanyang sarili sa takot at sakit. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay parang isang pelikula na umalingaw-ngaw sa kanyang buong katawan. Hinawakan ni Marco ang kamay ng kanyang ina. Nanay, hindi na po kayo mag-iisa. Nandito na po ako. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Nanay Elena ang kanyang anak. Nakita niya ang lakas sa mga mata nito. Nakita niya ang pagmamahal. At sa wakas, nahanap niya ang kanyang tinig. Tumayo si Nanay Elena. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding determinasyon. Sinungaling ka, Isabela, sabi niya. Ang kanyang tinig ay mahina sa simula, ngunit unti-unting lumakas. Inakala mong matatalo mo ako. Inakala mong matatakot ako sa'yo, ngunit ang katotohanan ay laging mananaig. Tumingin si Nanay Elena kay Marco, at pagkatapos ay bumaling kay Isabela. At hindi na ako muling matatakot sa'yo. Biglang bumukas muli ang pinto ng mansyon. 2 opisyalis ng pulis ang pumasok, kasama ang 2 pang pulis. Ang tawag ni Marco kanina ay hindi para sa kanyang abogado, kundi para sa mga awtoridad. Mrs. Isabela Garcia, Mr. Attorney Reyes, you are under arrest for physical abuse, attempted poisoning, and conspiracy to commit fraud, sabi ng isang pulis. Isabela ay nanatili sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Marco. Nawala ang kanyang panginginig, napalitan ng matinding galit. Hinding-hindi ako papayag, Marco.
Hinding-hindi, sigaw niya habang iginagapos ng mga pulis. Ngunit ang boses niya ay hindi na ang boses ng isang reyna, kundi boses ng isang talunan. Ilang buwan ang lumipas, ang mansyon sa Forbes Park na dati simbolo ng yaman at pagpapanggap ay tahimik na ngayon. Ipinaubaya na ni Marco ang pagbebenta nito. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may dalang alaala ng bangungot na pinagdaanan ng kanyang ina. Gusto niyang burahin ang lahat ng yon, palitan ng bagong simula. Si Isabela at Attorney Reyes ay kasalukuyang humaharap sa batas at malapit nang matapos ang paglilitis. Ang mga ebidensya ni Marco ay hindi matatawaran. Ang katotohanan ay nanalo. Ngunit ang tagumpay na ito ay may kaakibat na malaking sugat sa puso ni Marco. Isang araw, matapos maibenta ang mansyon, nagpaalam si Marco sa São Paulo. Isinama niya ang kanyang nanay Elena. Hindi na sila babalik sa magulong buhay ng syudad. Ang kanilang destinasyon? Ang probinsya. Ang kanilang maliit na bahay na puno ng alaala, ng simpleng buhay at ng tunay na pagmamahalan. Ang biyahe ay mahaba. Tahimik lang sila sa sasakyan, ngunit hindi ito isang masamang katahimikan. Ito ay katahimikan ng paghilom. Hinawakan ni Marco ang kamay ng kanyang ina na ngayon ay mas malakas na kaysa dati. Ang mga pasa ay naghihilom na. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng kapayapaan. Nang makarating sila sa probinsya, sinalubong sila ng sariwang hangin at ng huni ng mga ibon. Ang lumang bahay ay maliit, ngunit puno ng pagmamahal. May bakuran na puno ng halaman at isang mahabang daan na tinatakpan ng luntiang damo. Bumaba si Nanay Elena mula sa kotse, huminga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ito ay luha ng saya. Napakasarap bumalik sa bahay, anak, sabi niya, habang hinahawakan ang bawat halaman sa bakuran. Tinulungan ni Marco ang ina na mag-ayos ng mga gamit. Wala nang maraming luho. Simpleng buhay, simpleng pagkain, ngunit ang lahat ay puno ng tunay na kasiyahan. Pagkatapos ng ilang araw, habang nakaupo sila sa beranda, pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok, kumuha si Nanay Elena ng 2 tasa ng mainit na kape. Hindi na herbal tea, anak, sabi ni Nanay Elena, nakangiti. Simpleng kape lang, pero mas masarap. Ngumiti si Marco. Kinuha niya ang tasa. Nanay, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay tila bumibigat. Patawarin niyo po ako. Naging bulag ako. Hindi ko nakita ang lahat ng pinagdaanan ninyo. Ang lahat ng paghihirap na dinulot ko sa inyo. Tiningnan siya ni Nanay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Anak, hindi mo kasalanan. Naging biktima ka lang ng kasinungalingan. Ang mahalaga, nakita mo ang katotohanan at iniligtas mo ako. Niyakap ni Marco ang nanay niya ng mahigpit. Ito ang yakap ng pagpapatawad. Ito ang yakap ng paghilom. Ito ang yakap na matagal niyang hinintay. Hindi ko na po kayo iiwan, nanay, bulong ni Marco. Dito na po ako sa probinsya. Magtatayo po ako ng bagong negosyo dito. Kasama po kayo. Ngumiti si Nanay Elena. Hindi ko kailangan ng kayamanan, anak. Ikaw ang tunay kong kayamanan. Di isang pakpak ng ibon ang lumipad sa itaas, malaya at mapayapa. Tiningnan sila ni Nanay Elena. Malaya na tayo, anak. Ang dilim ay unti-unting lumalamon sa araw. Ngunit ang ilaw sa loob ng puso ni na Marco at Nanay Elena ay mananatili, isang bagong simula na puno ng pagmamahal, pagpapatawad at ang kapayapaan na matagal nilang hinangad.